3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Okay naman. Sakto lang. Yung alam mo yung hindi masyadong masaya, hindi naman masyadong malungkot. May mga unfortunate event na nangyari ngayong 2024 pero nalampasan naman. Nang bilis ng panahon kasi parang kailan lang parang iniisip ko na, maitatawid ko kaya ang 2024 kasi may mga bumps, alam mo 'yun, mga lubak na pinagdaanan. Sabi ko, shucks. Sabi ko, maitatawid pa ba 'to? Pero gayon pa man, naitawid naman. Masaya ang 2024 kasi ngayong 2024 ko nakuha yung first Best DJ Award ng Nations Builder and Muslim Award. Kaya natapos ko yung taon ng 2024 na masaya. 'Di ba? Very rewarding ang 2024 kasi ngayong 2024 din na ako nagkaroon ng pagkakataon na unang makapag-podcast with Kapitana Sisa, ang Baklita sa podcast. Kaya masaya ang 2024, saktuhang masaya. 2024, I think, ano naman yan, syempre mix naman yan ng mga goods and bads, pero I would say, ano naman ngayon, hindi naman nagwagi ang kasamaan ngayon. For me, parang mas okay siya kesa sa mga nagdaang taon. O kasi 'di ba, mararamdaman mo naman kapag yung buong taon parang sobrang bigat. I think atong 2024 ay medyo, I would say, chill-ish. Not on the bad side, ganun. Carry lang. Chill. Ay, buti na yung tanong mo. Charot. Ang 2024 ko ay full pack, full of action, full of gifts, full of happiness. Ang daming nangyari. As in, you want me to elaborate more? Gusto mo ba? Ikwento ko pa. Sige, kikwento ko bilang demanding ka. Hindi, ang 2024 ko ay sobrang daming nangyari. Diba, pagpasok pa lang ng taon, nanalo na agad ako ng... Well, being with Energy FM still in 2024 is such a blessing. Yun. Kaya masasabi ko na masaya kasi nga nasa Energy FM pa rin ako. Tapos partner ko pa rin si Toby na medyo masakit sa kalooban ko dahil wala naman akong choice. Pero hindi nga, pagpasok ng taon nanalo ako ng award na malaking bagay para sa akin, yung Female DJ of the Year Award ng VP Choice Awards. Tapos kinasal din ako ngayong taon na to. At syempre may blessing kaming dalawa ni Romel ngayong taon na to. Yun nga, yung aming little angel. Nandito pa siya. So there. Masaya 2024, ang dami-daming nangyari. Pero still, ginagawa ko pa rin yung 2024, yung pinakagusto ko lahat, yung unang love ko, which is radio. So there. Yung taong 2024, sobrang saya kasi ang daming dumating sa aking blessings. Siyempre, yun nga, may mga bago tayong kliyente na nahawakan ko ngayon. So, happy ako. Okay naman. 2024, daming ganap. Pero challenging, ganun. Wow! Seryoso to? Okay naman. Wow, ganito yung okay. Hindi, okay naman. It was a roller coaster ride ng 2024. At may tumatawa mga ay, good. Ang plastic ng pagka-good. When it was a roller coaster ride, there's a lot of downs na, alam mo yun, na nagpa-better sa akin. Na it made me a stronger person, inside and out. Ang 2024 ko ay makulay. Marami masyadong ganap, marami nangyari. Parang nakaka-overwhelm masyado. Pangit. Challenging siya. Challenging ang 2024. Maraming ups and downs. Pero mostly, nasa baba. Pero tingin ko okay lang naman kahit nasa baba. Kasi at least natututo ka, di ba? So yun, ang daming challenges at ang dami rin blessing at the same time. Thankful pa rin ako ngayon 2024. 2024 ko, so it's so much better than my 2023. 2024 is a roller coaster of emotion. So, normal naman yun.
Pero economically, this year is way better kasi previous years, medyo nalugian ako sa negosyo. No? So ngayon 2024 medyo better siya. Hindi ko na i-detail, basta better. Di ko makakalimutan. Wala. Oh my God, parang dumaan lang yung 2024. Hindi ko makakalimutan ngayon 2024. Siguro yung muntik ako ma-teggy bells dahil dun sa yung sa allergic reaction. Siguro parang yun yung pinaka-highlight ng taon ko. Dami kasi, too many to mention. Pero siguro, on an emotional side, ang hindi ko makakalimutan ay yung I have been more attached with my emotion. Kasi bato ako eh. So, 2024 parang feeling ko, it's okay to be vulnerable emotionally. Hindi ko makakalimutan. Siyempre, isa doon yung concert ni Neo. Kasi yung concert ni Neo, bata pa lang ako. Yun yung pinakauna kong concert na napanood eh. Tapos, ngayon, years later, napanood ko ulit siya. So, yun. Para sa akin, isa yon sa hindi ko makakalimutan. Pero siyempre, meron pa rin namang iba, pero secret na yun. Hindi ko makakalimutan yung taong 2024. Actually, halos lahat eh. Kasi yung mga magagandang bagay na dumating sa akin ngayong taong 2024, mahirap kalimutan kasi sobrang daming binigay sa akin ni Lord na blessings. 2024, actually, ito lang yun, very recent lang yan. Itong pag-uwi nila Aling Elsie at ni Mang Jaime, so yung kapatid ko din si Ipe. So, kumbaga, kumpleto kami. Ito yung pinaka-kumpleto namin ng December, ng Christmas. Kasi for the longest time, hindi kami, as an OFW family, hindi kami nakukumpleto talaga ng Pasko dahil nga, ibang bansa at ayaw din nilang umuwi, which we understand. Kami rin naman gusto namin wag sila umuwi ng December dahil nga, dumadami yung mga kamag-anak tsaka yung mga kaibigan, mga hindi naman namin kakilala talaga dati. Tapos ganyan, ang dami-dami nyo. So yun. Tsaka magastos talaga pag December. Uuwi ka. So, yeah. Siguro yung traveling. Yung biglaang travel. Ang dami ko pinuntahang mga bansa na biglaan lang talaga siya. Tapos, spending time with family. Sa travel pa rin. Yun. Yun, nabigyan kami ng a lot of opportunities, most especially for Baklitas. Nag-podcast. There's a lot of clients who trusted us, and we are so thankful to them sa pagtitiwalang ibinigay nila sa amin. Naku, ang dami kong pasalamat, be. Ang dami kong pasalamat unang-una kay Lord kasi 2024 and I'm still kicking, I'm still doing my job. Tapos, di ko naman hiningi yung ibang mga blessings pero binigay niya. Akala ko may iwan ako ng trend sa anak ko na ito. Akala ko hindi na ako may kakasal pero binigay pa rin talaga ni Lord. Yun, yung ilan sa mga pasalamat ko. And healthy ang mga magulang ko, healthy ang parents ko, healthy ang pamilya ko. At padadagdagan pa kami ng isa pang pamilya, family member. So, sobrang thankful. Ang dami-daming blessings. Best moment ko ngayong 2024, I got the chance na na magkaroon ng mga bagay na hindi ko nasusubukan kagaya ng nabanggit ko. Nagkaroon ng chance na magkaroon ako ng podcast, ayan, kasama ko si Kapitana Sisa, magkaroon ng award, ayan, ng Nations Builder. And nagkaroon ako ng chance na makamit ng mga taong hindi ko pa nami-meet. Ayan. And nagkaroon ng karagdagang mga kaibigan. Nagkaroon ng chance na makatulong sa ibang tao, maski papano. Ayun. Pinaka-challenging, partly sabi ko kanina, yung emotional. But on the other hand, isa sa pinaka-challenging is nag-risk ako ulit to venture into business. Na pinangako ko sa sarili ko nung nalugi yung mga negosyo ko, hindi na ako mag-negosyo ulit. Sinatrauma ako. So, feeling ko pinaka-challenging yun kasi it takes
nerves of steel para ilabas mo lahat ng ipon mo at magnegosyo ulit. And so far, it's doing better. Pinaka-challenging part ng 2024 sa akin ay nung nagkaroon ako ng, hindi nila alam yan, hindi alam ng mga pangga natin, nagkaroon ako ng slight na Bell's palsy. So, nagkaroon ako ng Bell's palsy dahil sa stress, ganon. Dahil na din siguro sa kaliwat ka ng ginagawa, pagod, ayan. Tapos, naglagas ang hair ko, ganyan. Sa health, more on health. Sa trabaho, magkaroon din ng konting hindi magandang pangyayari dito sa trabaho, 'di ba? Hindi ko nababanggitin kung ano man 'yon, 'di ba? Pero very unforgettable sa akin at sobrang hindi ko makakalimutan ngayong taon talaga yung sa health talaga. Ayun. Ito, yung umiikot yung upuan ko ngayon. Pwede bang kasama yun? Umiikot talaga siya, hindi ko talaga mabalanse. Pero maliban dyan, challenging, pinaka-challenging, well, siguro naman lahat naman makaka-relate, no? At yung iba baka hindi maniwala, pero financially, medyo naging challenging para sa akin personally, itong 2024. Yeah. Yung may mga kasama kang hindi pumapasok. Hindi. Challenging. Every day is a challenge. Pero syempre, di ba, the way you look at things in a more positive way rather than the negative things, it makes a lot of difference. So, alam mo yun, challenges will always be there. Hindi lang dito sa 2024, but alam mo yun, I'm ready to face them in 2025. Yung talaga maging maging mabuting tao. Kasi alam naman nila dahil nung taong nakaraan, nakalipas, sobrang iba ako nun. Ngayong taong 2024, sobrang, di ba, kinaya ko na maging bagong Jimbo. Challenging. Challenging. Siguro yun na yung Sabihin ko ba yun? Challenging. Kung paano ko kakayanin, ayun na lang yun. Paano ko kakayanin yung mga bagay-bagay, yun yung pinaka-challenging siguro. Pero kinaya ko naman, pero yun, pinaka-challenging siya para sa akin. Sa sobrang daming nangyari, na-overwhelmed naman ako. Kasi parang kumbaga sa isang buong taon na squeeze in lahat ng blessings ni Lord. Kaya, ayun din, mahirap siya kasi parang ang daming ganap right there, right here, ganyan. Tulad nito, hindi ko alam na, although nasa plan naman talaga namin yung baby, pero hindi ko alam na it was so soon. Pagkatapos, kumbaga, kinasal na kami, tapos may baby na, ganyan. Yun yung pinaka-challenging kung paano pagsasabayin lahat-lahat yung trabaho, yung pagkakaroon ko ng baby, kasi hindi ko kaya talagang hindi magtrabaho or hindi magradyo. Kaya, yun, yung pinakamalaking challenge siguro. Yung pagiging buntis and working at the same time. Ayun nga, challenging. Siguro kasi itong 2024, para sa akin parang all about healing, moving on, dun sa mga nangyaring ganap sa nakaraang taon. Parang ayun nga, wala masyadong ganap More on sa pag-move on sa mga naramdaman ko nung nakaraang taon. And siguro yun, yung isa sa challenging part, yun nga, yung pagre-recover dun sa sa kalmot ng pusa, di ba? Tapos ang daming ganap na, matindi na pala yun nangyari dahil sa kagat ng pusa. So parang yun lang, nakakatawa. Yun lang yung pinagdaanan ko ngayon. Yun. Siguro more of healing. Healing and peace of mind, hopefully. Mas magiging malandi pa din ako. Hindi magbabago yun. Yung pagiging maharot, diba? Yung pagiging masiyahin. And of course, yung pagiging professional pa din pagdating sa trabaho, of course. Mas lalong upgraded. Wow, para cellphone. Mas marami pa akong improve sa sarili ko. Bukod sa talent, sa pakikisama sa tao, lalo na sa mga taong plastic. May pagigante, charot.
2025, mag-expect kayo ng mas malalang ako. What I mean to say is, wala naman kasi akong wala naman akong kumbaga resolution para sabihin na baguhin, ganyan. Kasi ako, ang resolution ko every year is not to make a resolution dahil di ko naman natutupad. So, eto na lang ako. I would just be me in the next year or in the next years to come, no? So, yeah. Hindi ko alam. Mas, expect nyo na lang ako. Sana buhay pa ako. So, wala naman akong maibibigay na something to expect from me. But, me, kung ano ako ngayong 2024, expect nyo, ganun pa rin naman ako ng 2025. Ay, nako! Ang aabangan ay meron na akong baby yan sa 2025. Yun talaga yung pinaka-highlight feeling ko ng 2025 eh. Yung magkakaroon na ako ng matatawag kong sarili kong anak na manggagaling sa akin. Yung tipong hahabol-habulin ako, ganyan. So, fruit of love namin ni Romel. Yun yung 20... And of course, being still with Energy FM. Yun ang hindi mawawala. Kumbaga, staple na siya. In 2025, syempre, mas aayusan ko pa. Mas gagawin ko pa yung best ko and siguro more content na rin. Sisipagan ko na kasi tamad ako eh. So yun, I think 2025, ito yung magiging best year ni Baby Toby. Ayan. 2025, 2.0. 2.0, ano na? Siguro, di ba nauso yung demure? Wow, very cutesy, very demure, very mindful. So, feeling ko yun. As in, super mindful na ako sa 2025. Parang itong 2024 kasi, lahat ng pagbabago, growth, alam mo yun, yung hindi ko naman masabing wisdom o OA ko naman doon, parang yes. Pero lahat talaga ng mga pwede kong baguhin and lahat ng mga lesson na, ewan ko, sa buhay, parang ngayon ko nakuha ngayon 2024. So sa 2025, feeling ko mas na ako, mas malakas. Hoy! Mas malakas! Ganon. Parang na ako, sa 2025, mas palaban na tayo. Palaban. Ayun. 2025, what you can expect from me will be feeling ko I don't need to offer anything new kasi kung paano nyo ako minahal over the years, yun pa rin naman. Mas sasayahan pa natin. Nothing more, nothing less. So yun. I will offer you the same me that you've fallen in love with and hated at the same time. Kasi feeling ko yung mga listeners ko, may mga gabing they hate me, mga gabing they love me. So, love-hate relationship. But hate in such a way na, disagreement lang sa opinion, but they still listen to me. So that. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa isa na ng mga taon na pinagsamahan natin. Salamat sa suporta. Salamat sa pagtawat. Salamat sa lahat. Thank you so much. Hanggang sa muli na lang, ha? Next year! Araw yan ng mga pangga. Or taon yan ng mga pangga, di ba? And God bless you all. Thank you so much. Mga pangga, naku, alam ko naman na alam ninyo kung ano ang pinagdaanan ko bilang si Lindsay Mwah sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin sa career ko, even way back. So, thank you very much for still sticking with us sa Energy FM ng 2024. And thank you sa lahat ng suporta sa mga nagdaan ng taon, lalong-lalo na ngayon 2024. Ang daming nangyari sa atin, pero nandito pa din tayo. We still hope and pray that you stick with us even and still at 2025. Kasi malaking bagay po, malaking tulong sa amin. Yung nandyan kayo at hindi kayo bumibitaw kahit anong mangyari sa Energy FM. Alam mo, yung mga regalo, mga material na bagay, bonus na lang yun para sa amin. Pero ang pinakamalaking blessing po ay yung suporta ninyo sa Energy FM. And sa Energy FM family namin, kung may ganun man na message na dapat ibigay, maraming salamat din sa teamwork nating lahat dito sa aming
Mother dear, Ma'am Becca, maraming salamat po. Kayo po ang backbone ng Energy FM. Kung wala po kayo, syempre wala din po kami. So there. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino? Charot. Yung ang sama-sama ng ugali mo. Hindi, to all our pangga, maraming salamat doon sa patuloy na alam mo yun, na pagsuporta sa Energy FM. Doon po sa Galit sa Baklitas, patuloy lang po kayo magalit at magagalit pa rin po kayo lalo sa 2025 sa amin. But alam mo yun, we love you guys. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi rin naman, alam mo yun, aalingaw-ngaw ang binabalita namin everyday kung wala kayong mga bashers. That's why we also loved you, diba? And may God give you peace in your hearts. Sa mga pangga natin na patuloy pa din sa ating team replays, thank you so much from the bottom of our hearts, my heart. Diba? Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasi alam niyo naman, diba, from morning hanggang gabi, talaga na wala kayong sawang sa pagtutok sa amin. Maraming salamat po. So ngayong Pasko, hangad ko ang kaligayahan na may hatid sa inyo itong Kapaskuhan para sa inyong mga pamilya. Of course, number one, good health, diba? Sana lahat kayo ay nasa maayos. Di baling wala tayong pare-parehas pera, okay lang yan. Basta walang may sakit, yan ang importante dyan. Diba? Sabi nga nila, di baling magsalo-salo tayo sa isang pansit canton. Ang importante, kompleto at masaya tayo ngayong Pasko. Merry Christmas, mga pangga! Anyway, mga pangga, maraming salamat. Ayan, sa pagsama niyo sa amin ni Kapitana Sisa mula Lunes hanggang Friday. Ayan, maraming salamat sa pag-intindi nyo. Ayan, sa amin ng inyong Kapitana Sisa kasi minsan din nagtutugma ang ating mga opinyon, lalo na sa mga paborito nyong artista. Ayan, maraming salamat kasi hindi nyo lang kami sinamahan sa radyo. Sinamahan nyo din kami sa lahat ng platform ng Energy FM, pati sa Spotify, sinamahan nyo kami sa YouTube, sa TikTok. Diyos ko, ewan ko kung kahit saan nyo kami makita. Minsan may mga lumalapit sa amin, may mga ikino-comment at i-mention yung mga pangalan namin kahit na hindi naman na kami involved dyan. Diyos ko, DJ lang kami pero napunta na kami kung saan-saan. Pero maraming salamat, pangga. Kasi hindi namin mararating yan ni Kapitana Sisa kung hindi dahil sa inyo. Mga bagay na aabangan nyo sa taong 2025, siguro mas magiging masaya pa tayo. Ayan, mas magiging masaya pa tayo at hopefully mga panggaano, makapag-offer pa kami ng mga bagay na hindi nyo pa nakikita sa amin ni Kapitana Sisa. Malay nyo naman next year, di ba? Maging mag-Viva Max kami. Charing hindi. Malay nyo naman, di ba, magkaroon ng season 2 ang podcast namin or kung ano man ang mangyari at kung saan man kami dadalhin ng aming pagiging DJ at pagiging chismosa sa radyo, sana samahan nyo pa rin kayo mga pangga. Maraming salamat, pangga. We energy you. Sa mga pangga natin, sana huwag kayong mapagod din sa akin kahit roller coaster ride ang aking journey, ang aking buhay at ang daming mga revelations about me. Ganun talaga ako hindi talaga ako ma-express minsan. So, alam niyo yung salitang doble cara, totoo talaga yun, nakara talaga yung pangalan ko. Kasi minsan, nakikita niyo happiness pero minsan may sadness pala. 'Di ba? So, pagpasensyahan niyo na kung minsan may mga natutuklasan kayo about me or minsan hindi ako open. Ganon, minsan nahirap lang talaga ako. Pero sana wag kayong mapagod sa pagsuporta sa akin. At kung mapapagod man kayo, at sa mga napagod na, okay lang yon. At least, naramdaman ko na I am loved and sinuport nyo ako once in your life. So, ayun, ingat kayo palagi. And I wish you all the happiness. Ito, sincere to. Kumbaga, genuine happiness for 2025. Hindi lang 2025, every year na magkaroon kayo ng peace of mind and peace of heart. Kasi mahirap kunin yun. So, sana makamit nyo yun. Yun lang. Hi mga pangga! Muli po. Maligayang Pasko po sa inyo at manigong bagong taon. Naway patuloy niyo pa rin po kami suportahan sa taong 2025 na darating at maging masaya lang tayo lagi dahil napakaliit lang naman doon para magkita-kita tayo. So, hopefully, pag nakita namin kayo, sana po ay lapitan nyo kami, huwag kayong matakot dahil mababait po mga DJs ng Energy FM. Merry Christmas and Happy New Year po. Ayun, siguro, di ba, dahil tumatanda rin tayo, ang dami nating ganap sa buhay. Gusto ko lang i-share sa inyo na pinakamagandang regalo natin para sa sarili, para sa mundo, alam mo yun, na mag-dwell tayo sa present.
ibuhos natin lahat ng pagmamahal sa present, kalimutan na natin yung kahapon, and wag natin masyadong alalahanin yung bukas. Kasi hindi natin kontrolado yung panahon. And mas bilangin natin siguro yung yung blessings, 'di ba? Tsaka ayun nga, kapag nadapa, tumayo. Kapag nagkasugat, gamutin. Kaya natin to, lahat. And ang pinakasikreto, siguro maging, lang tayo, marunong tumanggap sa mga ganap sa buhay at labanan ng lahat ng ngiti. Family, nandyan lagi yan. Tsaka mga kaibigan. At syempre, kailangan ikaw present ka. Puno ang iyong love bank para makapagbigay ka sa iba ng saya at pagmamahal. So, Merry Christmas and Happy New Year. Oh, seryoso, B? Hello. Hello, love. Hi, to my partner, JC. Hi, Momika! So, wala ko ibang masasabi.